Share muna tayo mga kaibigan. Ayan. Magandang Sabadong gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong mga good vibes Filipinas family. Wala pa po ang ating mga kasama, pero nandito po ako, si Papa Melvin Mata, saka si... Ito po si Papa George. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating mga barkadahan dyan. First weekend yata ng outside nung lockdown. Oo, ang dami mga tao sa... Masaya. Dami talaga mga tao ngayon sa ating sa labas, ha? Papa George? Ayun. So, mag-iingat-ingat po. Yung mga, kung meron po kayong magandang kwento na gusto i-share, paki-send nyo sa amin. Naman. At ate pong sasabihin. Marami po tayong pag-uusapan ngayong gabi. Kaya samahan nyo po kami sa susunod na isang oras at kalahati. Ito po ang Good Vibes Philippines. Boom! Yan, parang sabay na sabay Okay. Yung pong mga nagpapa-shoutout dyan, pwede po kayong mag-shoutout sa ating sa ating Good Vibes Pilipinas chat box, which is ayun sa baba. Yung hindi pa po nakakapag yung hindi pa po nakakapag like, subscribe sa aming mga pages, sa aming channel, sa baba lang po ulit. Ayan, yung ating Good Vibes Pilipinas Facebook page, YouTube channel, yung ating Good Vibes Pilipinas Instagram and TikTok, and also yung G-Vibes Pilipinas Twitter page. Ayan. Kumusta? Papa Jens, kumustahin natin yung andyan sa ating mga Filipino-Australian mga pages, mga groups dyan sa Facebook. Kasama dyan yung Pinoys in Melbourne. Ayan, kamusta po kayo dyan? Local Pinoys in Melbourne, pati nasa Gippsland Pinoys, yung Pinos, yung Gippsland. Malayo na pala ang ating reach. Akala ko dito lang tayo sa Melbourne. Meron pa dyan yung Uragons in Western Australia, sa Perth, ha? Tapos doon, kanina sinare ko rin sa ating mga kapuso. Yung mga members ng ating mga kapuso dyan. Wala ka bang napapansin sa akin? Nagkasakit ako ng isang linggo, kaya tingnan mo, medyo nawala yung natin, nawala yung mga beke natin dito. Anyways, ang pag-uusapan natin ngayon is all about nangyayari sa Pilipinas ngayon. Because, sinamang palad na naman tayo. Nung una, dun pa lang sa pagdating ni, ano yung tawag dyan? Yung pagdalagsa ng bagyong Rolly, and sunod yung bagyong Ulysses. Grabe sa Cagayan de Oro, tsaka kahit saan man sa buong Pilipinas, talaga apektado, nakakaawa talaga. Anyway, batiin ko lang yung aking ka-classmate o college, si Geric Mariano. Sir, magandang gabi po sa inyo dyan. Ayan. Sabayan nyo kami. Okay, shout out sa mga dyan. Pwede po kayo mag-comment. Comment naman kayo, huwag kayong mahiya, no shy. Saka kung may mga topic kayo na gusto talakayin, pag-usapan dito, paki-send nyo po sa ating chat box para ma-pick up po natin. Kasi
Ang problema natin, ang dahil nating topic na naiisip, hindi lang natin alam kung anong interesting sa ating mga nakikinig at sa ating mga nanonood. Ayan meron na pa si tayong ating isang si kapamilya Bibo. na dumarating. Hello mga beshi! Papa George and Papa Meboy, pasensya medyo late tayo. Nag-extend kasi yung mga estudyante namin sa Learners Hub. Kasi bumalik ulit ang aming yung remote learning, nagkaroon din kami ng face-to-face learning ngayon. So binabati ko lahat ng students namin na Saturday kasi full-time tayo. So lahat sa Sarabia family, the Butler family, everything. Maraming salamat po sa pagtangkilik po sa Learners Hub. Mabuhay po kayo. And I miss you. I miss Oo you. nga, na-meet kita boy. Na-meet kita. Ayan, sabi ni Jeric Mariano. Okay, haha, thanks George. Are you in Melbourne? Sabi ni Papa George. Wow. Yes. Ayan, si Mami Emily Zafra. Sabi ni Mami Emily Zafra. Good evening sa inyo lahat dyan. Good vibes, Pilipinas! Boom! Ang ating kaibigan dyan sa ating kasama sa ating legit group, ha? Legit group dyan sa YouTube. Si Wilwin Santiago. How are you, Wilwin? Kumusta po ang lahat? Great day po, sabi niya. Watching here from United Arab Emirates. Ayan. World class. Ha, mga kaibigan? Ilang linggong kami yung sa ating naging guest. Ilang linggo yun sa Middle East. Si Papa Mosquito. Oo, si Papa Owel. Siya nga pala. Thank you Papa Owel sa yung mga mosquitos na pinag-usapan natin. Okay. Mega love, mega shout out sa inyo dyan lahat ng mga kaibigan. Ha? Lalo na yung dyan sa United Arab Emirates, sa Dubai, dyan kay Hermie Lambert, kay Minyang, tsaka kay Meryl. Okay? Papa McClory sa Qatar. Yan. Ang dami natin mga ngayon. Ha? Dami natin. May malaki yata tayong grupong nanonood ng mga taga-Aramco. Babatiin natin. Oy, mga taga-Aramco. Good morning sa inyo dyan. Ay, good evening, good morning. Good morning. So mga beshi, binabati ko rin si Ate Daisy Pajardo. Ate Daisy, maraming salamat po. At I promise ko sa kanya, I give her a good shout out. At nagpapadala ulit ako ng balikbayan box ulit. Kung gusto mo padala balikbayan box, Chenville sa kanya. Ayun siya nga pala, pakibigay naman sa akin si Chenville. Yes, kasi, papi. Kasi sabihin mo yung Good Vibes Pilipinas would like to take part sa charities natin sa Lanta, sa Bicol, sa Cagayan de Oro. Actually, meron na tayong task group dyan. Nakipag-collaborate tayo with Gawad Kalinga and also sa mga Pampanggenyos in Melbourne, di ba? Sa Victoria. Ni Papa Roy Carbunco. Nag-ano tayo dyan. Kasama yung 5Bs humanitarian. Yan. And ang kagandahan yan, nakalink tayo sa gobyerno. Mga sundalo ang nagbibigay nakaano doon. Yes, kaya mahigpit tayo ngayon, boys. Yes. And Walang- speaking of the government, ipapasok ko na papi. 15 days in a row, zero COVID cases. Zero. Yes. Kaya yung mga Mabuhay. We're so very proud of it. Lahat ng bansa naiinggit sa atin. Actually, bago-bago to, fresh na fresh, nung nakausap ni ating SCOMO, ating Prime Minister si Scott Morrison, si incoming President Joe Biden, unang sinabi ni Joe Biden, hingi siya ng advice o kaya ng tulong o guidelines sa ating paano natin nagawa yung zero cases dito sa Victoria at sa Australia. So I hope na mag-workout din sa US yung ibibigay na tip ni Papa SCOMO, ating Prime Minister. So mabuhay. Mabuhay kayo, mga kaibigan. Alam mo, Yes. bibiruin ko lang. Dapat akong tinawagan ni Joe Biden Yun, Oo! Kahit ako, no? Kasi kung akong tinawagan niya, ito naman isasuggest ko. Una, importante yan. Yan. Correct. Yung social distancing. Yes. Paghugas sa kamay. Alam mo, nakakatuwa nga. Para doon sa ating mga nakikinig. Meron tayong naging session, naalala ko, tinuruan pa tayo ni Bibo yung proper hand washing. Oo, yung mga... Diba? Nakakatuwa. Yung pala kasama pa tayo. Tsaka yung ganyan, dapat ganyan. Yan ang sasabihin ko kay Joe Biden. Yes, you know. Hand washing, yung mask, social distancing, tsaka isasuggest ko sa mga Amerikano, okay, hipo ng hipo. Yan. Bibo, nawala yung mga yung mga lumuluwang mga Uy, lalaglag! Masyado na inside. The usual hand sanitizer. Yun. Tama. Lagi natin kasama yung mabuhay.
Mabuhay. And also, binabati din natin lahat din na nasalanta ng bagyo. Recently, sa Manila, although talagang ganun, talagang bahain talaga ang Manila. So, we get used to it, mga karaos din yan. And then, first and foremost, mapapasalamat din tayo sa lahat na nakamiss sa natin sa Good Vibes Pilipinas. Hindi tayo nag-show noong Tuesday kasi due to mayroon tayong sinasabi nating mga technical difficulties ba? Tama, Papi? Oo. And also, maraming naghahanap noong Tuesday eh. Sabi ko, watch and learn sa next Tuesday. Makapanood niyo ulit kami. And also tayo, itong Sabado, na nagpapa-shoutout sa atin. Mabuhay kayo, mabuhay. Ayan. Tapos, sesegue lang ako na isa. Sige lang, Papa. Balikbayan back sa pag-usapan yung mga inasalanta ng pag-usapan sa Pilipinas. Yep. Pag pinagsama mo yung dalawa, kasi nung nag-check ako nating mga social pages, isa sa mga maraming katanungan ng ating mga tagapakinig sa mga nanonood ay yung mga gustong tumulong. Paano bang gagawin nila? Sino bang dapat tawagan? O sinong pwedeng makapanayam? Kaya sabi ko, hintayin mo at for sure, may mga resources tayo dyan at yan ay isa sa mga tatalakayin natin in the next 1 hour and papalagay natin in the next 1 hour and 20 more minutes. Yun. Ayan, sabi pala ng aking po kayo dyan. Sabi pala ng aking kababayan niya, si Felix Bagasala, kumustahin mo naman ang mga kababayan mo sa Batu, Camarines Sur, lalo Santa Cruz, Batu, Camarines Sur. Kumusta po kayong lahat? Maraming po siton. Magandang gabi kayo dyan. Okay, aking chicken muna kayo ha. Kasi ito, sagrado tong aming sagrado ang aming salitain, yung ringkonada, lalo na sa Batu, Camarines Sur. Ngamin po siton Batu, Camarines Sur. Sito banuan ko. Irak sa Diyos ngamin po kanin kamo nakaka-recover na sadto pasakit na naman na ginibukan na to ni Ulysses tsaka ni Rolly. Pinapangadji po na mo kamo ngamin. Agko po ako suportang ipinadala siton via Gawad Kalinga, Australia, and hopefully nakaabot siton munisipyo or siton Tres Reyes o kaya siton Kimama. So hopefully makatabang ako kaninyo. Every year migpadala po ako sa usad na perang mga boxes para kay mga igin ninyo. Agubas ang mga yamnan every Christmas kin nasasalanta ka mo siton sa Baguio. Proyekto po na mo sa Australia sa di Victoria. So baad po liwat Diyos mabalos po kaninyo ngamin maski pa uno nakakaraos kita. Tuloy-tuloy sana anak ko ta. Diretso sana pagtarabangan ta siton baluan ta. Ang upuan. Yan. Hindi ko na ipapaliwanag sa inyo kasi napakahaba nun, di ba? Ako, kahit di ko naiintindihan, pero isa lang ang nalaman ko, ang pakiramdam ko, makakaraos din yan. At mag-alala at nandito kami sa inyong likod at kung paano pwede namin maitulong, hindi ko kami makakalimot. So, yun ang dating sa akin. Yun talaga yun. Yun. Kahit pala hindi ako marunong salita ng kasi nakikita mo yung mensahe. Kahit sabihin mo, alam mo, binibenta na kita ng 10 piso. Tapos, may instant subtitle pala si Papa George. Very good. Maalala mo, madidinig mo, mararamdaman mo naman sa boses, saka yung salita. Saka, siyempre. And I think, nakasurvive nga tayo ng ilang buwang COVID na walang naiwan, hindi nag-iiwanan, nagtutulungan. Bubuhay nga ang bayanihan spirit dito sa atin, ano? Sa tingin ko, again, humihingi ho kami ng another challenge. Sana po, huwag niyo po kami iiwanan para dahil kailangan naman natin saklolohan ang ating mga kababayan sa Pilipinas po. Tama. And also, Papi, Beshi, natutuwa din ako, Papa George, kasi yung, siyempre, balik sa trabaho kami sa trabaho sa government ngayon. Hinalala din, pinakilala na yung mga nanalo. Congratulations sa mga new elected councilor here in Melton. yes! Lalo-lalo na ang ating kaibigan, ha? Si Bob! Si Bobby! Let's go, Bobby! Alam mo, comedy kami yan. Masaya itong Melton, ha? Masaya kami. Let's go, Bobby! And then Papa George, pag nag-open na ang radio station, kasama ka na namin, mas maganda. Magkakasikuhan na tayo. And then kwento ko lang, share ko lang mga besya. After, siyempre, tagal na kami hindi nagkita din kami, pero social distancing. So napakasaya din to, nagkamustahan kami ng mga katrabaho. At the same time,
we're very happy din kasi lahat ng mga platforms naman na kanilang mga bagong halal is sinasabi nating realistic. Kumbaga, looking forward talaga here in Melton. So mabuhay mga residente, mga komunidad dito sa Melton. Ayan, welcome, Mayora. Boom! Bagong looks natin, ah. I like the hair. I like the hair. Kumusta na kayo? Bagong gupit ako. Oo nga, 7, 7. Na-intimidate ako nung pumasok si Mayora eh. Kaya ako pag ganun sabi ko, Napawawa ko eh. Di, saka nakakapayat. Nakakapayat tingnan, brothers, di ba? Tingnan mo naman. Nakakabata. Yan. sana sasabihin ko, tika, gusto kong kunin ng telepono nito. Tapos nung nabasa ko, Mayora, may sabi ko, tenga tayo. Sabi tayo dyan. George. Behave, Papa Pero- George. Beshies. Mabuti naman, Ate May. Ayan, Mayora, pasok muna. Pasok. Okay. Bati mo na, bati. Kumusta na po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alam niyo mga beshi, medyo malungkot ako ngayong araw na ito eh. Bakit kaya? Bakit? Kasi ang dami kong nakikitang malulungkot na mga video. Oo, yung katulad kanina, di ba? Dahil Naiyak ako doon. dun sa bagyo. Tapos kanina with Papi Melvin. Nag-meeting kami for the Gawad Kalinga. Meron tayong project. Tapos pinakita nila sa atin yung rate ng mga tao na nagugutom, especially mga bata na nagugutom sa Pilipinas. Talagang ang sakit sa dibdib, sakit sa dibdib. Tapos merong in-interview doon ng isang principal. Ang sabi niya, before daw, 250 something yung nag-a-attend sa school niya. Mula daw nung nagkaroon ng feeding program, naging halos 400 na. Talagang yung mga bata excited silang pumasok sa school kasi nalalamnan yung tiyan nila. May mga bata na isang beses lang kumakain sa loob ng isang araw. Meron pang mga pamilya na pag marami ang anak, Papi George, ang hirap sang tanggapin ito. Oo. Alternate kumakain, Papi. Ang sakit sa dibdib. Yung pumipila Alam ka mo pa yun? nga, yung pila ang naano ko. 4 na bata lang ang papakainin mo ngayong araw. Tapos yung 4 gutom. Tapos kinabukasan yung 4 naman. Ang sakit. Ang sakit sa dibdib, diba? So yan, kaya medyo nalungkot ako. Parang, oh no, parang ang dami-dami. Minsan tayo, we tend to complain a lot, no? Pero yung tipong pagkain, imagine, basic need, tapos bata, kasi pag matanda, pwede kang magtiis eh. Pero bata, tutulog na walang laman ng tiyan. Ang Hindi sakit. dapat na-experience ng mga bata yan. Tayo, pwede na tayong mag-sacrifice, so to speak. True. Tama. Pero ang bata, they're not meant to experience that, so to speak. Yun mo na naisip ko. Oo, Kasi kailangan yun natin po. silang kalingain, protektahin. Kaya muna, ano bang video yung mga napanood? Gusto mo napanood? Mayora, ito Mayora. naman yes. Ayan sa Gawad Kalinga, Papi. Alam mo, gusto kong i-request yan sa Gawad Kalinga. Maari ba nating i-show yung video na yon sa isang... Actually, pag-alis mo, sinabi ko agad sa kanila na interviewin natin mismo yung project manager na si ayaw ko muna sabihin pangalan. So, para at Sige, least para magkaroon ng awareness. diba? Kasi tingnan mo naman, parang natin sa pagkain dito, 'di ba? Minsan nasisiraan tayo ng pandesal, nasisiraan tayo. Hindi ba nasisiraan tayo ng tapos yun ang masakit sa akin kasi itong mga tao dito sa Australia, ang pipila sa ulam, sa pagkain, 'di ba? Samantalang doon siguro ang isang drumstick pinag-aapat nila doon, 'di ba? Which is yun ang kailangan nating bigyan ng awareness na yun ang sinasabi ko sa mga anak ko na ubusin mo 'yan kasi maraming batang nagugutom sa ibang bansa, sa iba't ibang lugar. At saka ang sakit talaga sa loob kasi alam mo yung pinakita pa nila mga bata ang liliit. Talaga, Bibo, pag nakita mo yun talaga ma-hurt ka kasi mga kaedad ni Vive, maniliit talaga. Nagutom, natutulog ng gutom, tapos papasok sila sa school, wala silang pagkain. Ang sakit-sakit sa loob. So sana ma-interview talaga natin yan at sana Next week daw. sana Yun!
Very good. Oo. Gusto-gusto Hopefully ngayon, kaya lang, since nga by Bagyo na Ulysses, they're ano sila ngayon, talagang full-time sa pag-feed. So, Mayora. Ay, ikaw muna, Bibo. Sige. Ipapasok ko na rin din, and we were speaking about ng mga donation kasi dito rin kami sa Couples for Christ Australia. Meron din kami mga outreach program na pinapadala sa Palawan, mga apektuhan ni Ulysses, and also yung in the fast few typhoons na dumating. If ever din gusto nyo makipag-coordinate, nandito ang Good Vibes Pilipinas and also sa lahat ng member ng Couples for Christ Australia, kindly message us here. Ako maging representative here in Good Vibes Pilipinas na. Yes. Ayun. Sasabihin ko sana kanina, kay Mayora, bago ako pumasok on air, napag-uusapan nga yung ating nangyayari sa Pilipinas. Tapos pagka tinignan mo yung mga social pages, yung iba nga nagtatanong, paano ba ako makakatulong? Sino ba kakausapin? Kaya sabi ko, like yan, isasabi nga ni Bibo, coordinate with us. Sabi ko nga, kung na-survive natin yung COVID at walang nag-iwanan, walang naiwan, tapos nagtulungan, nabuhay ang bayanihan, well, we pose another challenge. Tulungan naman natin ating mga kababayan sa Pilipinas. Lalo na ito pala, mayroon ko palang kwento ng mga bata on the moon. Ang tanong ko lang, ano ba magandang padala? Bakit na mag-contribute? Yung mga lumang damit na hindi na natin ginagamit o mga sobrang... Alam mo, everything we can. Everything or we cash can. better? What's better? Pero for me, siguro, kung ako yung magdo-donate, siguro mas maganda na cash para mabili nila ng food talaga. Kasi alam mo, maganda dito sa program na ginagawa nila Papi George at saka Bibo, tinutulungan din nila ang mga local farmers and local growers kasi doon sila bumibili ng mga gulay, ng bigas, so parang may sustainability din, di ba? Tapos yun nga, syempre I'm pretty sure naman sa mga damit at saka sa mga laruan, talagang matutuwa. Alam mo ng mga bata, hindi mo mabibili ang kaligayahan pag may konti silang laruan, Pero primarily, ang hihilingin ko ay sana at least pakainin muna natin sila, Huwag natin hayaan silang magutom. So, halimbawa, meron akong kumot na hindi na ginagamit. Butas na nga ayoko lang Pwede ba i-donate ko pa yun or hindi yun ang mga klase ng mga donation na hinihingi natin? in my opinion, guys, in my opinion mga ka-besties, they need, ako, lalo na pang magdi-December, I prefer on toys. And yung mga kids clothes na mga luma. Kasi Na pwede pang gamitin. especially mga jacket yung para pag December kasi Yung mga pwede pang gamitin. Happy George, ganito lang yung rule of thumb ko dyan para pag nagbibigay ako ng donation, sana ma-share ko sa inyo at sa ating mga televiewers na kapag ka po nagbibigay ako ng donation, gusto ko po ma-feel nila na meron po silang dignity. Kasi kung bibigyan naman po natin sila ng mga sira-sira ng gamit, parang wala naman pong dignity doon sa pagbibigay natin. Para lalo, feeling ko lang po pwede nyo po akong i-bash, pero feeling ko po parang lalo mo namang kinakawawa yung bibigyan mo, di ba? So, at saka, di ba, doon sa spirit nga ng pag-give, yun nga ang tatlong haring mago, di ba? The best things yung ibinigay nila doon sa child. Sana din, hindi naman nangangahulugan na kailangan nating maging marangya or kailangan nating, bumili ng bago. But at least there has to be a certain thought and dignity naman doon sa ibibigay natin. Huwag naman yung pangtapon nyo na. Oo naman. Di ba? Huwag naman pong ganun. Yan. Tatarayan ko kayo talaga. Actually, ito lang Kailangan nyo ako, Oo Ganyan naman. talaga. Tatarayan ko talaga. Bakit ganun? Kasi you have the principle Yes. Diba? Yun ang prinsipyo kasi, ganun din naman, bibilhan ng mga tatay at nanay ng mga laruan yan sa Christmas. Diba? Huwag nating gawing reason ng mga tatay. Kasi may kwento ko dyan nangyari yan sa akin, kaya palagi ko yung crossing noon, halos ang natira sa akin shorts na lang. Kasi inuna ko yung mga dokumento namin. Mataas na kami, inabot kami. So, since ako yung ng family, si Papa wala nun because siya, colonel. Nasa din siya noon, nasa response team. So ako yung naglipat ng lahat na punta sa evacuation. It took 2 months. Walang Christmas, walang
walang kuryente, di ba? Mm. Meron akong experience nun, yung katabi namin, na parang di ba, cubicle. Kasi pantay-pantay na doon, wala nang mayaman, wala nang mahirap, wala. May bata doon. And, ang nakakalungkot sa akin, kasi may dengue na yung bata. And mayroon naman siyang gamot. But the thing is, nung Christmas na yun, alam mo ang sagot ng tatay. Tay, ba't wala yata si Santa Claus ngayon? Regalo sa akin ngayon. And ang sabi ng tatay, nako, binagyo, hindi mukhang nilampasan tayo ni Santa Claus. And yun ang talagang umano sa akin hanggang ngayon, pag Christmas na may bumabagyo, yan ang tumatatak sa akin. And then 26 noon namatay yung bata. Kaya lalo akong nanlumo doon kasi halos naalagaan din ni mama kasi nurse din si mama. Kaya nung yun, much better kung bigay natin. Ganun din naman, bibilhan niya ng mga magulang nila eh. Bibilhan ng mga laruan sa December. Diba? Sa mga Santa Claus. At least maging Santa Claus man lang tayo sa pamamaraan ng maging magulang, diba? Yun lang yun. Ako naman, Sige, Pops. Papa George. Hindi, ako kasi, kaya ako naman bring up yung topic. Kasi part ng pag-aaral ko sa community services, nagkaroon ako ng short gig sa Salvation Army as volunteer. Yes. Nandun kami sa op shop nila. And yung totoo yung sinasabi mo, Mayora. I think there should be dignity. Lalo na ngayon, makikiusap tayo sa ating mga kababayan na mag-donate in whatever shape or form. Alam mo, may experience ko ron, minsan ka naiinis ako eh. Kasi yung doon sa Salvation Army, yung baka tatambak lang doon sa harap eh. Yes. Kaya pag sa umaga, pag titingnan nyo, siguro marami kayong nakita ngayon. Saka yung sa mga tapat ng mga supermarket, di ba, meron parang charity bin. Yeah. So, hindi mo tuloy malaman kung charity o naging Or tambakan. rubbish, no? Ayun. Kaya nung sa amin naman, nung panahon ko, nung nagbo-volunteer ako, kasi part ng placement ko yun eh. So, may mga items man talaga, mga mahuhusay. Talagang kasi talaga makakatulong doon sa project ng Salvation Army. Pero marami na kami nakikita. Alam mo yung mga hindi na dapat na ipina-donate. Tapos dapat yung mga, binalagay parang, kaya nga sabi ko kanina actually, in-exaggerate ko lang. Meron pa akong kumot. Siyempre, kailangan sa evacuation ng kumot. Kaya lang, yung butas-butas na talaga, hindi ko na ginagamit may mga dapat pinadadala pa or bumili ka na lang ng isang magandang kumot. Ayun na lang padala mo isa. Kaysa magpapadala ka ng 5 butas. Kaya wala ako yung naniniwala sa ating mga kababayan dito sa ating Australia. You will do the right thing. The good vibes lang ang ating dala. Yun, boom! Boom! Ano pa nga ba? Tama. Galing. Pero Mayora, Yes. Yes, Papi. Mayora, anong balita sa busy ka ngayon? Ako, sa akin ba? Nako, oo, masyado akong busy ngayong mga panahong ito. Grabe. Siyempre, nandyan pa rin yung Tagalog Learning, Melbourne. Nagsasagawa pa rin kami ng klase sa aming mga kabataan, sa mga bata at saka sa mga teens. Tapos, syempre, ang aral at kultura, ayan, marami ng mga nanay ngayon na nagiging curious, na bumili ng mga Filipino books para basahin sa kanilang mga anak. So, it really makes me happy. Tapos, meron na rin akong mga kabataan na nagiging interesado na sila sa mga Filipino books, katulad nung nakakabasa na pala ako. Tapos yung iba na nakapag-high school sa Philippines, tapos nag-move sila sa Australia, nag-o-order talaga sila ng Ibong Adarna, Florante at Laura, El Filibusterismo, tsaka Noli Me Tangere. Sila yung mga best-seller. Pero para naman sa ating mga senyora, ang best seller dyan ay yung kay Senator Miriam. Sabi ko na nga ba yun ang masaya eh. Boom. Forever and stupid is forevermore. Nga pala mga beshies, I received an email from one of my friend, si Reagan Makiz. And meron tayong invitation here, hosted by the Australian Care Organization Victoria. They are going to have Coping with Stress During COVID-19 Virtual Event 2020. Okay, so they're going to talk about strategies on how to cope with stress. Okay, they will be sharing 3 to 5 minute video
It is either in Karen, Burmese, or English language. And the kids can win prize. This will be on the 5th of December 2020 at 6:30 p.m. Okay? For more information, you can call 0436 658-999. That's Zartin, or Remersay at 0478 080313, or mag-email sa akovyd@gmail.com. The registration will end on the 25th of November. Ayan. Yan, kailangan natin yan. Oo, kailangan. This is open for all youth in Victoria. Ayan. So, please join Karen organization for this one. It's so interesting kasi Karen organization pala is working really closely with the Filipino community then. So, it's Burmese, no? Burmese people. Yan. Okay. Ang saya-saya ng mga collaboration, natutuwa talaga ako. Uy, may good news ako. Oy, sige Go ahead, na. Papi. Magbabalik na tayo sa radyo. Ay, oo. Bam, 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 bam. 30th of November. So, magbabalik na tayo sa ating headquarters. Boom. Okay. Oh, iingay na naman ang Ay, nako! Nice Maingay. na. naman si Mayora. Masaya na naman to. And also mga Beshi, announce ko rin po ang Couples for Christ Australia would like to invite you an online chapter gathering. I can do all things through Christ who is strengthened with me. Sa Sunday, tomorrow na pala ito, 2 p.m. to 4 p.m. sa Facebook live streaming Couples for Christ Australia. Mabuhay po kayo. Alright? Yan. Alam mo, natutuwa ako kay Bibo tuwing binabanggit niya yung Couples for Christ. Bakit ba? Ano ba, Church? Ano yung totoo? Usually, ang pakiramdam ko, siyempre, Apa. usually sabi ko, yung mga taga-Couples, usually mga, mga mature, yung mga settled na, mature na. Pero Apa. pag titignan ko si Bibo, sabi ko, bagets pa tong batang ito eh. Nakakatuwa, gawa ng kahit ng bagets, talagang nandyan, ano? And I think we need more of you dito sa ganyan. Kasi I think down the line, yung mga bata should be part of the growing up. Ay, iba naman kasi, kaya naman umatin din. Hindi naman sa nilalat ko. Pero may mga mandidinig ka. Kaya sabi ko, iba, kaya naman umatin. Kasi mga, di ba, wala nang ginagawa, naiinip. Kaya sige, sali tayo dyan. Pero hindi, si Bibo, pag tinitingnan nga kita, sabi ko, hindi ito yung klase ng tao na naiinip ko lang ginagawa. Sige, sali nga tayo para meron tayong makakilala. Hindi, this is something, ito yung tunay na kung bakit nandiyan ang Couples for Christ. Kaya, mabuhay ka, Bibo. Thank you, Papa Saludo Jose. kasi siya, saludo kasi siya. Akala mo pang thunders lang yung mga couples na yan? And also, Papa Jose, isa rin sa fulfillment ko yung nalaman po ng magulang ko na sumali ako dito sa Australia. So nakita ko yung happiness talaga nila na umatin pa nga sila, yung daddy ko nandito yun nung nag-graduation eh. Nag-graduation namin sa Couples for Christ. Full support, ha? So, full support eh. So, pinagmalaki niya rin. Shoutout din sa mommy at daddy ko. I love you, mommy, daddy. And malapit ang Pasko. At yan, gatherings kayo dyan. And maging happy. Sa aking mga kapatid, mga kapatid, si Michelle and Paula. I love you, I love you. Thank you sa inyong pag-alaga sa ating mga magulang. Mahal na mahal ko kayo. Yun. Ay, meron akong chismis. Oy! Go ahead. Iba na. Masaya yan. Ay, sandali. Totoo ba na kaya hindi kasi di ba ngayon sa Cagayan Valley at saka sa Tugigaraw, nagsasuffer sila ng flooding, di ba? Yeah. Gusto ko lang malaman kung totoo, ito nabalitaan kong chismis ha. Baka may makakasagot sa ating mga televiewers din ang tagapakinig. Totoo ba na kaya daw hindi makarating yung mga goods at yung mga tulong at yung mga rescuer is because nire-require pa sila ng 14-day quarantine Kalokohan yan. Siguro hindi ng naman. local government. Hindi ba parang kailangan natin ng konting common sense dyan? Local government. Mukhang hindi tayo mamamatay sa COVID, sa gutom tayo mamamatay. Mukhang mamamatay sa lunod yung mga kababayan natin dyan. Hindi pa pwedeng malaman ang kasagutan tungkol dito. Kasi kung totoo ito ha, it's very unrealistic. So, sana i-wave naman nila. I-wave na nila yun. Actually, hindi ako maniniwala kasi hindi naman federal yung gobyerno ng Pilipinas. Democratic. Pag sinabing pag meron tayong
meron tayong emergency response, national security or ganyan, mga emergency response team, mga programs. Ipinapasa yan ng gobyerno to LGUs. Kaya imposible. Lalo nang ganun kabaha. So, ibig mong sabihin 14 days, di ba? Hindi siguro, Mayora, ano lang yan. Alam mo naman politika sa Pilipinas, no? Hindi ko na. Ay, hindi pala tama. Hindi totoo. Sana walang hindi totoo, no? Kasi, Sana hindi totoo. Please lang. kasi importante yung tulong umabot. I really hope I can understand and get to the bottom of this one because this is what I've heard. So, I hope this is not true. And if it is, you have to find other ways, because it's lives that we need to look into, diba? Patayan pag ganyan. Because survival eh. Ayan, si Papa Eliezer Santos, oh. Sabi ni Papa Eliezer Santos, good evening, GVP! Boom. Ayan. Alam Magkakaroon mo, meron akong naalala. Go ahead, Papa George. Siomay at siopaw. Ay, Yan. nako. Ang bilis nun. Ay, ubus na daw. Siya, joking, Pinakiyaw ng taga New South Wales. Totoo ba ito, Papi Eliezer? Ang mga segue natin, Oo, ano to? Chismis ba to, Papa Eliezer? Paki-confirm nyo nga po yan. Kasi Ayan, kuha ayan. naman tayo mga taga-Lord. Oo, eh. Eh, ako pa Naabangan naman ko pa nung naman. nakita ko sabi ko, parang masarap na kombinasyon. Wala na. Alam mo, Mami, ang balita ko, siopaw. ayon sa aking mga bubuit, Mm-hmm. ito daw mga taga New South Wales na ito ay pumunta lang para makitaste. Abay, nung natikman, kinamkam na lahat ng siopaw at siomay. Kaya wala na tayo natikman, mga beshi. Ba, kailangan. Zen. In-confirm ni Papa Eliezer, totoo daw. Kaya Totoo dapat daw. pala meron tayong ano ngayon, ha? Meron tayong, ano yun, Anti-hoarding. anti-hoarding law. Dapat pala magkaroon tayo ng movement, no? Oo. Bawat ang pagkayawan. Huwag panic buying ng siopaw, mga Oo nga. beshi. Ano ba naman, Magtira siopaw lang kayo. yan. Ano? Pusa lang Kasi yan, may ha? parating daw on Monday, so good news nga mga besh. Pusa lang yan, masyado nyo naman. Madaling araw pa lang, nandun ako sa Merchants Manila sa Monday. Papa George, naalala mo yung mga siopaw na yung malakulun, yung kulun na siopaw dun sa may Timog or what. Ay, ang sarap, no? Sarap doon mga Mayora, no? Alam So, mo, yun na nakakamiss eh, ganun lasa eh. Ako naman, iba, hindi sa akin ang siopaw niyan, hindi basta siopaw yan. Kasi naalala ko, nung ako high school pa, nung aking dinedate yung aking girlfriend nun, na naging may bahay ko na ngayon. Ano, dahil siyempre, high school Akala naman, ko wala iba naman eh. akong alam. Patay ka sana. Parang pan-date kaya ata, 5 piso lang eh. Mm, Bibili kami dyan. Diyan sa recto, meron dyan sa recto eh, di ba? Oh, meron. Mamunlok Okay. Mga Ayan, mamunlok. Ay, mamulok! Pero hindi, ito Oo yung naman. Kowloon, sa may malapit sa Ever. Malapit sa Ah, UE, sa recto. Wala no eh. Moraita. Yung piso ko, during that time, mabibili kami ng isang siopaw. Yung jumbo. Oh. Isang soft drinks. Pero nung Sarap. nagdi-date kami, noon kami sine, hati kami ron. Kaya sa akin Ah. yung siopaw niyan, hindi basta siopaw. Yan it brings back memories. Yeah, Hindi, Papa George, yung Sandali UCB. lang. Sandali lang, mag-usap tayo tungkol sa siopaw. Bakit ba nauso yung chismis na ang siopaw daw ay pusa? Hindi, ano lang yan. Joke lang. Masyadong chismosa. Si Robin, Hindi, ang mga Pilipino kasi, kapag ka nagkakatipon-tipon at wala Urban na, legend. lalo na yung may mga kasabayan dyan, uy, tumagay ka naman. Yan, relasyon na kasi ko eh. Yan, mga 20% Lasting na. yan. Ngayon, para hindi ka dampot ng pulutan, magpilita ka uminom. Yan, mga syempre, mga nakabasaya na, nakain na. O doon ang mga pinagsasabi. Alam mo kasi mga kakosa, lalo na yung balot, hindi ako dati kumakain yan. Nung nalasing ako, ang sarap. Alala ko tuloy yung yung mga tito ko galing Saudi ang pag nalalasing. Yung S nila nagiging SH, di ba? Pamangkin. Sino? basta yung Sino SM, si Gani? ganyan siya kami dyan. Sarap. Siya. Alam mo ba mga besties kung saan bagay ang siopaw? Alam niyo ba kung saan bagay ang siopaw? Ang sarap ng siopaw sa Batangas pag may lomi. Lomi. The lomi! best. Lomi and siopaw ang number 1. Kasi dyan sa Iriga City, dyan sa Bicol, alam niyo na yung ano natin dyan, yung siopaw at lumihan dyan sa Iriga City. Okay, yung parang Chinese restaurant natin dyan.
Yan ang dinadayo namin, Lomed Siopaw talaga. Ang matindi pa nun, meron kaming toasted siopaw. Oy. Di nyo pa natikman ang toasted siopaw ng Bicol. Only in Naga City noon. Tapos ngayon, nasa terminal na ng buong mga bus terminal dyan sa Manila. Mayroon na dyan. Naga Restaurant. Toasted siopaw. Sarap niyan. Grabe Isa, yan. puntahan nyo mga manonood natin ha. Ano, so Kaya may-ari yung nun. nag-hoarding ng siopaw, pakitiran Please niyo lang. po kami. Maawa po kayo sa amin. Opo. Dahil kawawa Pwede naman pang kami. madiskubre ni Papa Melvin ang pag-hack sa toasted siopaw para makatikim naman kami ng Oo toasted. nga. Huwag nyo naman pong i-hoard. Huwag ganun. Dapat dapat Papi Eliezer meron lang maximum of 3. Ganyan. Hindi, wag mo pag kami rito eh. I mean, maximum of 3. 3 boxes. Pwede ba? 3 Pero- boxes, ganyan palalaki. Pero mga besties sa amin sa Batuca Marine Sur, ayan, speaking of Batuca yan, ang aking kabats, si Eliseo Santor Jr., sabi niya, kumusta kabats? Alam mo, kinakain namin 5 piso lang. Alam mo, kinakain namin pansit bato, Ay, nagisado. ang sarap nun. Pansit ba to? Dalawa lang papipilian mo na bayad sa gilid yung side niya. It's either okoy, yung okoy na tulya, yung bibi ang tawag namin, or sinapot. Yung Ano yung sinapot? yung banana na maruya ba tawag noon sa atin? maruya. Maruya. Oh, maruya. Mainit na mainit yun kasi every 10 minutes na uubos yung unang luto ng luto, yung pansit. Tapos ang sabaw namin, pasensya na, Mayora, dinuguan na namin. sa mga hindi iglesia, ang sarap talaga. Basta yung sa ibabaw, dinuguan, tapos ihalo mo yung pansit. Naku po! Hanggang ngayon, yan ang ginagawa namin dito pag kaya may dinuguan talaga palagi sa namin. Sa lang namin. Pero alam ko naman si Mayora, you respect us. So, Tatanong mo sana sa ating mga nanonood, ano ba mga kombinasyon yung pagkain? yan! Yan pag-usapan natin ngayon! Papa George talaga. Kasi Oo. nasimulan na natin ng mami. Oy, may shout out Jeremy Mariel Jelsi. Hi, Teacher May. Ayan. Oy, pag-usapan natin yung pagkain ngayon. Student? Paki-comment nyo nga po dyan, babasahin natin. Lalo na yun, alam mo, mas interesado ako, katulad ko. Katulad kaming dalawa ni Bibo, laki kaming Maynila. Katulad ni Papa Melvs, nasa Bicol, si Mayora sa Batangas. Siyempre, Bibo, tayo ba, alam mo natin yung mga kinikwento kanina ni Papa Melvs. Hindi mo natin naintindihan yun. Pero mukhang masarap no? Mukhang masarap na nakakagutom mga Oy! Papa George eh. Talaga? Kasi wala yan sa recto Oy, disclaimer muna. Papa Kasi, George, go ahead. disclaimer kasi, sa Pinoy and Melbourne, ganun din naman yung pinupost nila eh. Yung mga, ano bang gusto nyong kainin? Ano ba yung pagdating mo dito, una mong nakain? Di ba? Mga hugot ni Papa Papa Mel Andrews. So, ang hugot natin ngayon, ano yung masarap na kombinasyon na pagkain? Yan. Boom. Yan. Simulan tayo sa Mami Siopaw. Saka Yeah, ba yung pansit bato? Pansit bato and maruya. Yung maruya, alam ko yung maruya. Yung, iba yung, saging na may... Oo. na may Or banana harina. Q. Parang banana fritters. Banana Q. Yeah, banana fritter, oo. Ayaw tayo dito sa Aussie na tayo. Fritters. Kaya, Pilipinas prito. Pero yung ang number 1, may dinuguan. Ang akin, ang ultimate ko talagang suman sa lihiya na may latik at kaping barako. Uy! Suman or hot chocolate na tabrilla. Tabliyan, aba. Yan! mabuhay. So may share lang ako mga beshi na pag-usapan ng suman, it will may flashback tayo. A blast from the past. Yung tinatawag nating suman na yan, alam ko, nakatikim ako yan nung sa Antipolo. Tuwing mahal na araw, every Tuesday, shoutout sa mga kababata ko sa San Miguel, sa mga batang Matienza, St. Jude. So tuwing mahal na araw, Thursday, nag-aalay lakad kami paakit ng Antipolo. So pagdating namin doon, syempre, ilang kami, 15 kami, gabi kami maglalakad from our house. Syempre, stopover sa Robinsons, sa Galleria, paakyat na, doon na daan namin sa Marcos Highway. Pagdating sa Tuktok, since nagutom na kami, yung specialty sa Antipolo is yung suman. So may mga free taste yun.
Free taste. 15 kami. 15. Alugi! Lugi. Ano, kay Gabby, kay Jeff, kay King, kay George, sa mga tropa ko dyan sa Manila. So, 15 kami. So, nag-free taste. So, si Ryan, malakas din yun eh. So, ang ginawa namin, so nahihiya din ako syempre, maki-free taste kasi syempre, ang dami namin, dudumugin namin. Tapos, pag ang bibili, minsan dalawa lang, minsan ako, tapos minsan, kasi nabusog na sila, may mga kanya-kanya rin sila. So, may isa, hindi ko makakalimutan talaga yun, isa kong friend, di ko na yung mention. Medyo na-bad trip sa amin si ate kasi, kala ko na-bad trip siya dahil hindi kayo bumili naman ako. Yung pala, yung isa kong, yung kasama ko, Pilyo, hiningi yung number ng anak niya yung nagbebenta. Sabi sa, umalis na kayo dito, aasok pa yung alak ko, gano'n, ako ate, di ako yun. Tapos yun lang yung mga happy moments na, namimiss ko sa Pilipinas. Na-pre-taste na kayo, 1 kilo na kinain nyo, hiningi nyo pa yung number. Oo. Hindi pa yung number ng anak na nagbebenta. Pero alam mo ba kung bakit nagalit yung nanay? Bakit, Papa George? Kasi yung hinihingi niya ng number, siya ay nagtitimpla at saka nagluluto ng suman. Ay, isipin mo kung mawala yun, edi ubos ang wala na. Ayun. Secret recipe pala, wala. Oy, ito pa isa para panlaban na na kombinasyon. Go ahead. Lumpiang Shanghai, isinandwich mo sa lettuce. Ay, masarap yan. Mama ko masarap magluto ng lumpia. Di ba? Alam mo, Panalo. may pinsan yan. Mamaya ka sabihin. Masarap yan, crunchy Masarap na. And healthy. and healthy Bayora, anong secret recipe ng yung mother? Ewan ko, basta masarap siya magluto ng lumpiang Shanghai, promise. Tapos pagka nirap niya yung lumpiang Shanghai, lumalabas siya na parang pare-parehong sukat, parang machine yung gumawa. Aba. Ganun siya ka-perfect gawa ng lumpiang Shanghai. Oo. Hindi, pagka naluto yan, dapat pag dalawa-dalawa lang tikim. Mahirap gawin yan, ha? Oo. Ang problema, habang nagro-roll nyo siya, piniprito na, kaya galit na galit yan. Hindi pa Wala nga tapos matitira. gawin, uubos na. O ganun nga. Ako pag nagluluto ng ukoy dito, kailangan, lahat. Wag muna. Hindi ako na makabuo. 1 segundo na wawala. 10 minutong niluto. Pero alam mo, may masama akong experience dyan. Oo. Inaayos tapos, kasi naalala ko, dito syempre, sa Australia, pasensya na kayo sa Philippines. Pag-uusapan ng pagkain, syempre dito, sikat yung barbecue wings, di ba? Yun ang binabarbecue. Ang Pilipino kasi, sanay ka na, lutuin muna natin lahat, patapos sabay-sabay tayo kakain. Aba, yung bunso ko, pumunta minsan. Kasi nagluluto na. Sabi ba, patikin. Sabi ko, mamaya na, sabay-sabay tayo. Aba, nagtampo. Nagalit sa akin. Kasi gusto nyo lang tumigin, hindi ko pinabayan, hindi ko... Parang yung sorbetes. Kaya baliktad ng kwento nung sa Mother of Mayor. Abang mag-aayos, nagluluto, walang natitira kasi kain ng kain, nai-enjoy. Nung sinubukan naman yung baliktad, mamaya tayo tumigin, nagtampo sa akin. Kaya sabi ko, Kaya pabayaan wala mo nang, na. pabayaan mo na. Tama na sa akin. Pabayaan mo. Isa pa dito. Yung pinsan ni Lumpia saka ni Sala. Ni Sala, oo. Lechugas. May pinsan yan eh. Oh. Napag-usapan natin dyan, yung pinsan niya, ni Masikat, yung pansit, pinapalaman sa pandesal. Ay, Yan. masarap din yun. Yummy, yummy. Masarap. Carbohydrates puro carbohydrates. Ito na lang. Kasi basta pag Pinoy, tatandaan ninyo mga beshies. Nagulat si Papa Lloydie sa akin. Basta hindi kakanin yan, hindi yan lunch or dinner. Merienda lang yan. Spaghetti, Ito, yan. merienda. Hamburger, merienda. Pansit, merienda. Basta hindi kanin, hindi full meal. Diba? Ang hirap i-explain mga beshi Ito na isa pa to. Goto at tokwat baboy. Ay, oo naman. Miss. Goto at di ba? Tokwat baboy tsaka goto, kahit wag mong haluin no? Sarap. Naalala ko dyan mga benchi pag after kong gumimik, after pala gumimik ang mga friend ko. Friend ko lang sa akin. Pati ikaw, pati ka na. Dito sa may Altura, Papa George, may unlimited goto dyan After ng dediretso dyan kasi siyempre may mga tama na sila. Siyempre every time na hihigop yan. Pag nakauwi na sa bahay, tanggal lahat ng wala silang hangover.
Kaya yun, i-shoutout din natin lahat ng mga tropa dyan sa may Santa Mesa, sa may Altura. Yung may-ari ng ano doon, na-feature sila Papi Mayora eh. Pwede rin natin siyang invite dito sa TV. Yung, sila yung nag-offer ng unlimited lugaw, goto. Dyan sa may... Uy, nako, di tayo pwede doon. Wala kaya niyan dito sa atin Anlilugaw, ah. Wala kayong mag-open na sa ating mga Filipino restaurant dito. Ang mahal ng kanin dito, eh. Ayun, may nag-ano si Mami Emily, Nico at Kape Barako, best part. Uy, Biko ba, Biko? Biko at Kapeng Barako. Question, yung bang Biko, ano bang masarap dyan? Yung may dalawang klaseng topping sa ibabaw niyan. Yung, ano tawag dito? Yung Chocolate. parang, yung sagata yung niluto, tapos yung nagkakaroon ng parang breadcrumbs, yung crumble. Ipapato mo na sa ibabaw. Latik. Na meron naman yung isa, yung sa Biko, yung parang peanut butter o parang yung pinapatong sa ibabaw, yung bumbong, Yan. yung tawag doon. Meron Mas din ganun gusto eh. ko yung latik. May dalawang klaseng toppings ang Biko. Sa akin mo, basta Biko, kahit nga walang toppings, laban ako. Oo. The best yan. Meron bang masarap na nagluluto ng Biko dito sa ating Ako, Samel? Biko King ako nung bata pa ako, Biko King. Paki-shout out nyo naman po. Masarap din yung ginataang munggo na, ano yun? Uric acid, you. Yung munggo, tapos, Balatong malagkit, sa oo. malagkit. At saka toasted na munggo. Sarap din yun. Tapos yung iba na yan, kung hindi walang balatong, yung mais ang hinahalo. Ay, oo. Masarap din. masarap din yan. mga beshi. Naalala ko yung palitaw. Palitaw. Ay, oo. Oo. Matamis siyang ano. So si Nanay Yoli gumagawa dito ng palitaw. So, Uy, Nanay Yoli! Kumusta ka Aba. na? So matikman din natin. And also special shout out to Miss Rowena Maraya, hello at Rowena, Kuya J, Joros, and also to Kirsten, students din namin sa Learners Hub. And papi pa, mga beshi, naalala ko din, napanood ko lang sa video nakakatuwa lang pag good vibes lang. Yung pag mainit yung lumpia, tapos sinubo mo, tapos ibabalik mo, tapos wala ka lang magawa kasi mainit eh. Di mo na siya mailuwa. So yung bibig mo, galaw ng ganon. So, ayun, may ganun mga mga ganun pampag-good vibes video na minsan, di mo kasi alam na mainit pala yung lumpia eh. Yung sa loob, lalo yung loob. Yung sa loob eh. So, ayun, palagot naman Excited ka kasi, ang tawag dyan, excited ka Excited. kasi. Excited. Ay, sumagot si ating Emily Safra. Biko at Kapeng Barakot, ang topping latik or niyog na syrup kalamay. Hati. Ayun pala yun. Yun yung binabanggit Yung ko. pala yun. Oo, iba yun. Tapos, ibatiin ko lang yung aking kasama sa trabaho dati, si Jasmine Gabuco. Jasmine, magandang gabi sa iyo. Jasmine, how are you? Alam mo yan, Merong nagtanong sa Pinoys in Melbourne na bakit daw mas binibili ang mga Malaysian or Thai food kesa Filipino food. kasi wala sa Swanston Street. Kasi nandito lang sa West masyado yung mga Filipino restaurants, ano? Kung nasa West, hindi masyado na po-promote yung ating mga Mm. Filipino restaurant. Actually, siguro na-promote. Ito, meron dito restaurant. Pero hindi, walang specialty, so to speak. Like, kung gusto mo ng talagang bawa, katulad niyan, yung mga kakanin, punta ka dito. Pag gusto mo masarap na lumpia, o kaya masarap na kare-kare, dito. Mga ganyan. Kaya yun ang kulang pa sa atin. Well, kaya nga tayo nandito para tulungan sila. Ma-promote. Tama. Yes. Tama. Isa pang factor is, iba kasi yung mentality ng mga Pilipino sa culture natin. Gusto kong tingnan yung perspective na yun. Kasi Bakit? Because pagdating natin dito, kailangan tulungan muna natin lahat ng pamilya natin hanggat maubos yung pinakamahirap sa angkan natin. Ganun tayo. So, lahat ng mga, instead mag-business tayo, di ba? Tinutulungan muna natin makagraduate sa Pilipinas. Wala nun sa ibang kultura eh. So sila, kaya yung mga Malaysians sa mga Malaysians, ibang lahi, nakakapag-business agad because yun, wala na silang ibang inisip. Tayo kasi, kung isipin mo, tsaka ang tanong kasi, yung recipe natin is masyadong sikreto. Depende sa pamilya.
Tulad na adobo, daming sikreto. Isang ano yan, ulam, ang daming sikreto. So, parang iniisip Parang ako natin, nagutom. di ba? Parang iniisip natin na, ayokong ilabas to. Yan ang problema sa kultura ng Pinoy, huwag natin ilalabas yung sikreto. Di ba? Pero kung ipinag-commercialize mo yun, di ba? Lalong lalago yung, di ba? Tsaka, alam mo kung bakit mas maraming kumakain? Sawang-sawa na tayo sa ating sa pagkain Pinoy dito sa Melbourne, because Melbourne, Australia is a very diverse country na nabibili natin yung lahat ng ingredients natin sa tindahan, sa wet market. Nung nasa Ireland ako, wala kaming gaano nabibiling. Kaya, magluluto kami. Ngayon, since naluluto na natin, ang gagawin natin, maghanap ako ng restaurant na ibang lahi naman. Kaya yun yung perspective na ano natin. Tsaka karamihan sa atin marunong magluto. Yun ang iniisip ko. Yan ang swerte natin dito kasi lahat ng food na gusto Kambing? May natin- kambing dito? Dang! Oo, magkakaldereta ako. Kambing. Kalderetang kambing, masarap. Adobong kambing. Alam niyo bang iba ang Batangas kaldereta kaysa sa Oo naman. kaldereta? Oo. Ayan, Anong nagano pinagkaibang Mayor? Gumagamit kami ng Reno na hindi pala approved ng FDA. Ala. Oh, Kaya pala masarap. may mga Ibang bawal. lasa, ibang lasa. Papi, yung mga beshi, buong buhay ko, kumakain ako ng... So far, okay pa naman ako. Pinapalaman ko nga. sa Bakit pagkain daw? eh. Bakit Sarap daw? yun. Ngayon lang natin na-discover, hindi pala siya approved. Oh. And because of that, nadali nga, may chismis ako dyan. Oy, sige nga. Si Papa Eliser, di ba? Ba't daw may reno si Papa Eliser na hindi daw approve ng ng FDA. Di ba? So sabi naman, ba't akong tatanungin mo? Hindi naman ako manufacturer. Ba't napunta Tingnan mo rito na sa kanino Pilipinas FDA yan? Sa Amerika, sa Australia, sa Oo. Pilipinas. Sinong FDA yan? Philippines. Kasi imported okay. product itong Reno na ito, di ba? Ano, pure parang... Oh, approve na daw ngayon. Ayan, approve Kasi na. mo, mama ko Na-approve na. magagalit. Kasi paano niya lulutuin na masarap na kaldereta kung walang... Reno, ayun Mama naman. Emily. Alam mo kung anong sikreto ko sa kaldereta? Ah. Utak ng baboy. Yes. Kasi ang kaldereta dapat meron kang dairy content. So kaya nga may may yung pampalapot yung yung Reno eh. Tapos ang iba butter, di ba? Pero sa akin utak ng baboy lang 'yan. Yun ang pinakamasarap diyan. Ang pampalapot namin dyan, alam nyo kung ano? Sasabihin ko na, mama? Go ahead. Dinukdok na paborita. Alam ba ninyo ang paborita? Ano naman yung paborito? Asawa ni paborito. Ano yan? Parang bilog-bilog na tinapay na masarap ilagay sa kape. Ugoy, yata ang Alam ko na yung pang salad na na maliit na yung croutons. crabs, croutons. Ugoy yata ang tawag sa ibang Yan, tingnan nyo. Sa Batangas lang yata may paborita eh. Ay, namimiss ko tuloy yung Toasted siya na tinapay, tapos iga-grind siya, tapos yun ang nilalagay ng mama kong pampalapot Croutons. kaldereta. Nako, namimiss ko tuloy yung palabok ng mother-in-law ko. Ay, matindang palabok nun. Grabe ang palabok nun. Hindi ko kuha yung consistency, pero okay. May recipe na ako. Gagawin natin yan dito. Yun. Pero, Mga beses, ako may sikreto ko sa pansit palabok sa kaldereta. Sige nga. Sa paghandaan, Oh. ang una kong dadamputin sa handaan sa plato ko, kaldereta at palabok. Mamaya na yung kanin sa dulo niyan. Unahin ko na bago ako maubusan. Yan naman ang sikreto ni Papa George. Oo. Yan. Boom. Ayos yan, Papa George. Mauubos siya. Atak! Ubos talaga yan. Ubos siya. Yan ang aking secret. Ako mga beshi, sabihin ko na kasi talaga tong kombinasyon na to talaga once na nag-iisa lang talaga eh. Sige nga. Ano to, yung kare-kare at bagoong. Yun. Yan, Di ba? the best. Ano dito? Ang gusto mo ba sa kare-kare? Pagka ba kare-kare, gusto mo ba tuwalya, pata, o laman? All of the above. All of the above, tama si Papi Melvin. All Ako of the may- above, tsaka yung bagoong. Di ba yung sa
sa fiesta, di ba? Sarap doon. Sarap. Saan nakakakuha ng pata dito? Di, dyan sa market. Tasman. Ay, hindi. Marami ako nakikita ng tuwalya. Madali. Saka yung... Dyan sa yung oxtail. Yung... Madali. Footscray, Pero yung- St. Alban, Sunshine. Kaya lang matagal palambutin yan eh. No? Pressure cooker. Pressure cooker, tama. Wala akong pressure cooker. Meron ako ngayon, bago Sige. E di Salad Master. air fryer. Uy, parang pa nga kay Melvin. Right. Nakakaluto pala kami ng yaki may bahay. Meron dito yan ang ano. Chicken wings, saka yung baka. Huwag kang mag-alala sa crispy pata, may frozen ako dyan. Bigay sa akin ni... Sino na bigay sa akin yan? Wait. Merchants Manila. Hindi. Papa Orlan. Si Papa Orlan ata eh. Talyer Otto. Ano bigay? Si Papa Orlan nga. Ayun, si Papa Orlan. Orlan ang mahilig mamigay ng buto-buto eh. Oo, Papa Orlan. Siya nga pala yun. Ako ng buto-buto dito sa Dela High. Kapit-bahay ko yan eh, si Papa Orlan. Siya nga pala, isa pa. Ang sarap ng ano niya, ng crispy muka ng baboy niya. Masarap. Masarap din ang kare-kare ni Papa Orlan ha. Nakabili ako dyan. kare. Ang sarap. Paborito ko yan, kare-kare, sinigang. Ayan ang sinasabi ko. Dapat dinadayo. Saan kaya address niya? Yan, sabi ko. Wala na tayo. Si Papa Orlan, once na may, ano yan? Thursday, ano tayo? 8 o'clock? Di ba? Ayan, aanuhin natin yan. Hoy mga beshi nga pala. Naku, nakalimutan ko. Malapit na tayo bumalik sa studio. Magpapadala daw ang pandihuan ng ensaymada. Yeah? Uy! Guys, ayan ha, pantuan. Sinabi ko na. Mukhang hindi tayo papayat every Thursday din ah. Parang gusto mo na sumama yata dyan sa araw na yan Nandun yata yan, pagkain Speaking of mga pandesal, big shoutout din sa nag-deliver kanina from Masarap Bakery. Thank you very much. Ate, nanonood daw siya ng Good Vibes Pilipinas. So, big shoutout sa mga Masarap Bakery. sa Masarap Bakery. So, big shoutout. Yeah. Ayan, Huwag niyong binabash ang Masarap Bakery ha. Masarap Ay kung may reklamo kayo, wag nyo nang i-publicize. Meron ba? nag-message nga sa akin. Nag-thank you siya dun sa message ko na sabi ko nga, di ba, you're barking at the wrong tree. I-message nyo yung business kasi I'm pretty sure na sasagutin naman nila yung mga tanong nyo o yung mga complaint nyo. Huwag nyo ilagay dun sa public forum na wala namang magagawang masusolusyon ang mga, mga meron. Pinag-message sa akin. Meron. Pinag-message sa akin na isang, business owner. And you feel that, Libo, small business owner tayo, di ba? We're very, very careful and we really care about our customers. Kasi yan ang buhay natin eh. Alam mo, sabi niya sa akin, Mayora, nag-sorry na kami, nagbigay na kami ng iba't ibang offers para sa kanya, nagra-run pa din siya. Ano kayang problema? Ano kayang problema niya? May mosquito. Ano pa? Diba? Anyway, walang mosquito. Meron butiki dito sa Australia? Naisip ko lang. Seriously, di ba? Anyway, ako nga meron din ako complaint eh. Pwede bang magsabi? Ibang part ng Australia pero hindi dito sa Victoria. Ako nga may complaint din eh. Mainit si Papa George ngayon. Mainit. Kasi, pupunta talaga ako dyan sa Masarap Bakery. Ang complaint ko lang, hindi pa nga ako maabot sa kotse. Binubuksan ko na yung super. Ako may complaint din ako. Kain na ako kain. By the time dumating ako sa bahay, ang init na ng ulo ko kasi parang kulang. Nabitin, malibitin mga Isa nga may ginawa kami. Kaya nga akong sa nakikinig po, sa Masarap, pakinggan niyo po ako, talagang galit ako. Kasi minsan, pumunta pa kami yan, dinayo namin yan. Yung misis ko nga, nagbaon pa ng palaman. Para pagdating sa kotse. O ito habang mainit, ayan, bukas ng cheese whiz. Kakain na kami. Kaya pagdating namin ng bahay, sabi ko, tingnan mo na, saan yung pandesal ng Masarap? Naubos na. Ayun. Kaya ako nagagalit. Oo nga. Hindi umabot ng bahay. Ang sarap din yung sa Coco Jam. Ayun. Experience din ako dyan, no? Go ahead, Papa George.
Hindi, yun lang akin. Para bang nung bumili ako ng isang supot, parang kulang. Kaya sabi ko, hindi ako masaya. Pili mo. Nung nakatira pa kami sa Sunshine, kasi lapit na ng bahay namin dun sa Pasarap Bakery, nung dumating yung parents ko dito, nagulat sila kasi may pandesal. Sabi ko, di pa, ganda sa Australia. Sabi ko, nakakain kayo ng pandesal. And then, compare di ba yung pandesal sa Pilipinas, yung pandemanina, lumalaban din yung Masarap Bakery kasi yung sa palakihan ba, malaki talagang pandesal din dito. Mura pati. Mura pa. So, sabi ko, pwede lagay sa balikbayang box yan, no? Pwede yung binuhan namin. I know. Nice. Yan ang isa kong bang testimonial na every time na pupunta kami, di ba, pupunta kami sa Sydney, sa pamilya ni Mrs. Kailangan may dala kaming ilang dosen ng pandesal. Kasi hindi ganoon kasarap yung pandesal sa... Tapos sisiraan nyo ng ganon. Sa Pilipinas nga nakadali ka naman ng kwento. Hello? Ako yung pandesal, pasalubong galing doon sa kanto. Hindi yata pinapasalubong ang pandesal sa Pilipinas, ano? Pero only in Australia, talaga naman. Nakalihim o kaya buko. Dito pandesal pasalubong, which is a novelty. Kaya doon sa mga nakikinig sa atin sa ibang bansa, baka sabihan mo itong good vibes, nakakatuwa naman kayo pandesal pasalubong. Hindi, totoo po talaga. Sa amin po, novelty yan. Ayan. Papa Sa Jojo. lugar nyo, meron kayong kaping barako kami, medyo wala pa dito. Kaya pagka nakakita kami ng kaping barako dito, talaga. Oy, nako. Heaven. Namin ni Papa Tama. Elis yan kung paano dadalhin ang kapit ng barako dito. Yun. Yan. Sana Looking forward for that. Katotohanan yung mga pangarap ko na madala ang kaping barako. Papa Jojo Hinato. Papa Shout Jojo, out. good vibes. Good evening, good vibes, Pilipinas. Jojo, magandang gabi sa iyo. Sheena Tuazon. Hello, Mars. Hello. Ano siya? Ngayon, alam ko ang pinakamasarap sa pandesal. Go ahead, Papi. Alam mo yung okoy na may shrimp? Yung ipalaman mo doon. Crispy. Ay, sarap naman yan. Walang panalo kasi andyan yung... Tapos alam mo yung togi-togi pa? Ay, masarap Parang yan. burger. Tapos crispy, ano? Oh, ay! Yung Aussie version ng pandesal, natikman mo na ba? Ano yun? Butter saka Vegemite. Ayun. Kusing-kusing nga, Papa George. Oo nga. Pero may technique kasi yan eh. Hindi naman talaga, akala nila. Yung Vegemite lang, sino ba naman ang kakain ng Vegemite? Pero lagay mo ng butter, tamang amount, masarap. Di ba? Kasi ang problema ng iba, akala nila yung Vegemite, saka matamis na bao, pareho. Kailangan Coco Jam. Kaya panagpakan sa pandesal, akala mo, matamis na bao, talaga ang kapal. Kaya syempre, pagkagat mo, medyo strong, ano? Sabi ko, ano? Pagkagat nila akala nila nagsusuka agad. Yung pandesal saka hotdog, ayan, yan ang mga Yun. memories ko. Yun. Pero meron pang isang masarap, yung pandesal saka spam na manipis ang gayat. Kasi sa Pilipinas, kailangan manipis ang gayat. Para umabot hanggang mamayang gabi. Kasi nipis ng papel. Banana ketchup. Yan. Oh. Nakakatuwa. Matagal na nga siguro tayo wala sa Pilipinas kasi ito ang pinag-uusapan natin. Which is nakakamiss naman talaga, Papa George. Lalo na yung ating mga delicacy doon, yung mga pagkain. Talagang masarap at malasang-malasa. Ayun. Sa Baguio nga hindi, anong tawag ito? Yung peanut brittle ng Baguio. Yan, hindi ako pwedeng bababa. Sa Los Baños naman, yung buko pie. Ay, oo. Ay! Yung papasa Sa ng Bicol, hindi ko alam, Papa Mel. Ay, yung alam niyo yung pasalubong. alam niyo yung pili Pili na. masarap lang yun sa inyo. Sa amin na kami noon. Siyempre, sabihin na kayo. Pero may kasi yun, may sikretong paggawa ng it's either yung masyadong crispy o kaya yung parang caramelized lang na medyo pino. Nati. Pero ang ano lang yun parang sweets lang yun. Pero ang pinakamasarap sa amin is yung pinangat. Yung pinost ko dati. Pinangat na ano. Ang pinangat namin is dahon ng gabi. Dahon ng gabi. Sa loob is mga, alam mo yung pinagmix na minced pork, tapos laman ng alimango, na shrimp. Uy,
Napaka-social naman yan. Hindi ano siya, yung parang maliliit mga alimango yan, tinadtad talaga hangga't maging pino. Tapos yung ano pa nun yung coconut, 'di ba yung ano ng coconut, yung pinaggataan, yung mismong ano niya, crumbs. Sinasama doon sa loob na yon. Tapos ginagataan siya ng maanghang at mabango na may Tapos ang tagal lutuin. Hindi naman siya matagal. Ano lang siya, patatamisin talaga. Yung coconut kasi namin is kakanggata, kaya patatamisin ang tamis. Tapos, very soft yan. Buo yan, pag kinain mo, kutsara mo, is para siyang cake lang in-slice mo. Ang sarap sa kaning bahaw. Alam mo yun? Ay! Pabulos po. Ay! Kaya, iniimbento ko yan. Iniimbento Bibo, ko yan. may probinsya ka ba, Bibo? Yung Batangas tsaka Mandaluyong. So yung Tantayo ang probinsya. mami ko sa Sorsogon, Ayan, pag Sorsogon, pag pupunta pabalik ng Maynila, anong pasalubong ng Sorsogon? Pili din eh. Hindi ko rin alam, Papa George eh. Si Mami kasi sa Mandaluyong na talaga eh. Pero yung mga tito ko dun, mga pinsang ko dun, nandun. Nakarating na rin ako one time sa Sorsogon. Ayun. Naman ko kayo. So, nung nandun ako, na-experience ko doon mga beshi, yung talaga yung mga kinikwento ni Papi yung gata. Yan, yung gabi tsaka may gata, laing. Laing, Bicol Express. Uy. Uy, masarap ako maglaing. Ay, magluto ka naman. Tingnan ko, magluto ako. Experience namin yan. Pag medyo okay na ako. Eh ako naman, pag nagdadala ako pasalubong, ang dadala ko sa amin, yung specialty sa amin, Tim Tams. Oo. Pang pasalubong yan. Masalubong ko to Max yun. At saka Pringles, pag nagsisell dito ng $1, $2, nako, Pringles yan. Di ba? $1 Pringles. Oh my goodness. Masarap talaga lang sa ating mga beshi, yung mga eat all you can talaga. Yung, Ay, oo nga, naku po, kabalen. Naku, Yun, sa tapos yung Pilipinas. mga Takeaway, Vikings, yan talaga. Yung, Mang inasal nga lang eh, matindi na eh. uy, yung inasal. Grabe. Mang inasal, pero hindi ako nag-aanli Mm. Hindi ako nag-aanli. Ibang, Ang Mac restaurant, every time na nila, anniversary nila, may only chicken sila. Kasi dun sa, alam mo, Papa George, yung Anton, yung Guda, dun sa lugar natin. Yung Naging Max restaurant na yun. 25/7. 25/7. Naging Max restaurant na yun. hours a day. Max na kami dun, mga tropa, kain lang kami dun. mahina ng Max ngayon. Nung Masarap sa masarap kumain sa Chinatown. Ayun, Ayun, syempre. Kahit naman dito, sa Charlotte, mahal-mahal nga lang dito, no? Oh, my Uy, pwede na pala tayo mag-explore, di ba? Oo, pwede. Pwede na. Gamitin na yung Ano ba? Mobile. Pwede na tayo mag-meet up, di ba? Next Saturday. O Saturday o Sunday? Anong? Oh, Kaya alam ko, isa dyan may birthday eh. Ayun nga pala, ayun. Ayun. Boom. Looking forward for that. Birthday. Yes, nako. Sino ba? Meron akong hinandang sorpresa. Ayan. Alam ko na ang mga sorpresa dyan. Pansit at pandesal. Yan. At siopaw. Masarap pa dyan. Kare-kare at bagoong. Yan. Yun. Tapos okoy saka, ano yung Papa Mems? Okoy saka ano? Pandesal din ba? Yung Pansit ba to? Sal. Di ba? Yung Oh, pansit. yan ang Nakakagutom talaga mga usapan natin ngayon, Betty. Ako pati, ko na ako magluto. Excited na ulit ako magluto ng ano. Uy, tulungan niyo naman ako. Kasi air fryer talaga kami ngayon, air Ano ba fryer. pwedeng mga menu sa air fryer? Ay, di mo alam? Hindi, kasi bago lang eh. Hindi ko nga, misis ko. Dadalawang beses pa nga lang ginagawa. Bumili ka ng mga, alam mo yung mga Aldi, mga fish. Okay. Okay, yung mga ano nila, yung mga tawag doon. Cutlets niya tawag doon. Oh, cutlets. Pero yung ano na, yung buttered. Oo. Yun, sabayan mo nung mga calamare, Okay. na mga doon. Sabayan mo pa nung mga shrimp. Yup. Tapos, pagkatapos nun, saka mo lagyan uli ng mga chips. Ba, mukhang masarap yan. Yan ang ginagamit namin ngayon. And also, isa pa, depende, anong fryer mo? Yung convection ba? O
Hindi ko alam eh. Basta lalagay mo ganun. Pwede ka rin Parang mag-barbecue may dun eh. electric pan lang mainit eh. Kasi pwede kang chicken wings dun eh. Hindi, ginawa namin chicken wings. Kaya paglabas mo, parang yung chicken pala, pag dinagay mo sa air fryer, paglabas mo, fried chicken. Oo. Sabi ko, okay ito. Tsaka mag-roast ka, pwede ka mag-roast dyan. No, Oh, yung bang rice, pag nilagay mo sa air fryer, paglabas mo, fried rice din ba ang dating? Ay, hindi, iba. Hindi. Yung naalala yung Wala ko ganun dating. yung binigay ko na ano kay Ate Mayora yung turbo ko, yun yung binili namin yung air fryer. Kasi nga yung air fryer, ang gusto ko lang talaga yan, napaka-healthy. Yung dari yung pork belly, di ba? Alam ni Papi yan, yung pork belly ilalagay mo, gagawin mo siyang para maging crispy. Lahat ng mga mantika talaga binababa niya. Talagang as in pag Pwede ba sa air fryer yan? napaka-crispy niya, napaka-crispy. Kaya sarap. Pwede sa air fryer? Yes, Papa George. Masubukan Talaga. na. Lechong kawali ang dating yan, di ba? Oh yes, exactly. Kaya napakasarap. Gano'ng Talaga, katagal? 200 yung Celsius niya, 200 Celsius pero 30 minutes namin siya in air fried back to back. Kasi sa oven, parang mga kulang-kulang 1 oras, 30 minutes. Kasala mo. Ayun, Kasi air fryer, 30 minutes lang. si Mami Emily, ano pa rin, binusog na calamari, sausaw sa suka. Talagang puro pagkain. Kaya naman tingnan mo ang healthy ko, di ba? Oh. Oy, baka pag magluto ulit ako ng chicharong manok, Ano may sausaw sa suka din yan. Alam mo, meron akong bagong suka na nai-inlove dito sa Australia. Yung sukang pinakurat. Hindi ko alam kung saan galing yun. Ano ba ang kwento mo? Luma na yun, mate. Bumibili ako ng 5 bote. Narinig ko yung pinakura. Kasi lumaki akong dato puti eh. Yung puti, yun lang. Oo. Lalagyan mo lang ng either bawang o toyo, sibuyas, bawang. Tapos nung nakita ko yung pinakurat, sabi ko, tikman nga natin to. Hindi, gusto ko lang siya. Kaya lang, hindi ko alam, specialty ba siya ng suka ng anong probinsya sa atin sa Pilipinas? Mga ano yata yan, yung Pangasinan, mga ganun. Kasi ba, may sukang Iloco. Alam mo sa iba Iloco. Sukang Pambong. Dito lang sa Tagalog province. Sabi ko, Quezon. Suki ako ni Papa Eliser niyan. Bumibili ako ng 10 bote niyan. sukang pinakurat. Eh, sabi ko, to kahit na anong... Basta, Masarap yan sa KFC. Wow. Hindi Hindi ko ko pa pala tayo. nasubukan. KFC, subukan mo. Instead na mag-gravy ka, yun, mas healthy kaysa sa gravy. Pantay. Amazing. Kita mo yung mga taste ng ano. Ano pa, isa pa, pancit gisado, lagyan mo ng pinakurat. Ay, sarap! Pero wag mong lagyan pagluluto. Yung pagkakain ka na, yung instead na Imbis na patis ka naman si. yan, pinakurat ang ilagay mo. Good. Diyos ko! Yan na nga. Awain na ako ng may bahay ko ngayon. Bukas sabihin ko, ano bang gusto mong tanghalian? Alam, haba, ano? May okoy, pansit. Okay, ang okay ko. Shanghai. Alam mo, Siomai, after 1 month, kang ganito tayo ng ganito, magtimbang tayo, tingnan. Sabi pala ni Mama Emily Zapra, paksiw na pata sa kamyas na tuyo o kaya humba. Wow. Haba. Humba. Sarap nga. Yung paksiw na pata. Eh Sa paano kalayas na tuyo. kung wala kang kalamyas na tuyo? Alam nyo ba guys, kung anong masarap na ilagay sa, lagyan ng kamyas? Mm. Sisig. Sisig. Kamyas. Oo. Yung sisig, di ba nagsisig ka? Instead na kalamansi, kamyas ang ilagay mo. Tama. Shit, yeah. Ang Ang sabi sasarap. niya. Exciting. Pero hindi naman ulam yan, ano eh. Papa Gets, yung pulutan din. Hindi, pang-ulam pa rin yan. Sabihin ko sa'yo. Pag nilagyan ng sili yan, tapos Instead sa na sa- sizzling plate. Oo. Ooh. Yung, lulutuin pa rin niya yung kamyas habang, di ba, pisain mo yung kamyas, maluluto pa rin sa sizzling plate yun. Kaya, lalong, iba yung asim niya sa kalamansi. Iba nga ang kasim ng kalayas. Nakakagutom talaga. Kaya yung mga nanonood na nakapakunog sa atin, pasensya na po kayo. Pasensya na, ha? Kaya alam nyo bang pagod ako ngayong araw na to? Right, Papa George? Kasi tinanggal na yung Ring of Steel, tinanggal na yung 25 kilometers. So ito yung technically first weekend na pwede ka nang talagang lumabas outside your 5 kilometers. Yes. Nag-long drive ako ngayon. Kasama ko yung aking may bahay sa aking anak.
Boy. Wow. Nakadaan ako ng freeway, finally. Nakatakbo ko ng 100K. Freeway. Napagod ako, wala mo sa amin pumunta. Saan? Mula Werribee, bumaybay kami papuntang Docklands. Uy. An- DFO, Costco. Meron bilang, Docklands, napagod ka? Ikaw ba naman, 7 buwan kaya atang 5 kilometers lang ang pwede. Parang Bigla first time magmamanay ako 100K. O, imbitahan ko kayo. Ito na lang, imbitahan ko kayo. Mag-wine tasting tayo. Ayan, yun. Ayan, dito sa Bacchus Marsh, di ba? Yung Ayun. dyan, yung Speaking of Bacchus Marsha, di ba, nakalipat na kami, nandito kami sa Melton. So, after na tinanggal yung ring, nagpuntahan kami ng aking may bahay, dun sa may cherry picking. Yun. Resto. Oh. Di ba yung mga daan doon, di ba napakaganda talaga na may mga punong ganun. So, ang sarap din pala talaga ng talagang lumaya na sa sa ating tahanan. Pero natuwa din ako kasi from our job, nagkaroon ng option din ng mga opisina sa mga kumpanya na pwede naman palang mangyari yung work from home. Isa na sa kinikonsider na nila yon na may mga department, tulad sa department ko, na pwede na palang mag-work from kasi malaki rin pala yung matitipid. Progress. Yan. Effective pala talaga. Effective. So, yun, yung konting updates. Uy, magtatapos na tayo. O nga, no? Sponsor. Sponsor at mamaalam na tayo. Maraming salamat. Maraming salamat po sa aming mga sponsor. Siyempre, SD Properties, Sheila, Mighty Finance, Bernardine, Attorney Miranda Migration. Nandyan din, siyempre, si Boss MLB ng MLB Group of Companies at siyempre si Papa Mel Andrews ng Talyer Auto. Ayan. Ayan. Thank you. And Salamat. soon enough, our new sponsors, we will be able to give them and provide them with cards, Papi Melvin, and when we get back to the station. Oo. We're Ano natin looking yun? forward to see our friends, family in 979 FM, Melton Community Radio, Filipino-Australian We'll be program. back. Good Vibes, Pilipinas! Nice. Boom! Boom! Exciting! Ayun, paalam na. Ako po si Papa George. Maraming po salamat at sinabayan niyo kami sa isang oras at kalahati na puro pagkain yata na pag-usapan natin. Pero on a very serious note, para po doon sa mga tapakinig natin, yung manunod po ng ating replay at meron po kayo gusto niyo pong makatulong sa atin sa mga kababayan sa Pilipinas, paki-reach out niyo lang po kahit sino po sa amin dito sa Good Vibes Pilipinas at para matulungan namin kayo kung paano kayo makakatulong sa ating mga kababayan sa Philippines. Yeah. Magkita-kita po ulit tayo next week. Ito po si Papa George. Yan, syempre. Ako na naman po ang inyong Mayora Mered Safra at sa susunod pong linggo, meron na naman po tayong talakayan tungkol naman po sa family violence and its psychological effects. So sana po samahan nyo kami. Meron na naman po tayong inimbita na guest speaker para pag-usapan po ang mga psychological factors at psychological effects ng family violence. Magandang talakayan na naman po yan. Ako po muli si Mayora Mered Safra, nagsasabing good vibes po lamang. Maraming pong salamat sa inyong pagtutok. Yes, ako na po si Bibo Santos. Una-una, nagpapasalamat po sa lahat ng sumubaybay. Last shout out po sa aking may bahay, si Marian, na lahat ng student sa Learner's Hub. And again, this is Bibo Santos saying, stay safe, stay healthy, and have faith in God. Ayan, sabi nga ni Bibo, pag organic, Don't panic. don't panic. Ayan. Ito po uli, sa galing po namin sponsors, kay Mai, medyo absent siya ngayon because of a personal appointment and some affairs. So, thank you po ulit sa mga nasa sumubaybay ngayong gabi. Balik po tayo sa ating 97.9 FM station, sabi ni Mayora, sa 30th. And ito po ulit, yung Papi Melvin Mata. Sabing, good vibes, Pilipinas! Boom!